Yung baka natin na galing sa Batangas mga kaprobinsya. Subukan namin na ipasok dito. Ay, regalat tibing ha. Ikarabay hari dribeng. Sus, kasing laki lang ni Bibing, yung 100,000. Oh, sulay boy ito. Kasing laki lang ni Bibing. Ah. Bagong salta. Oh. Wini-welcome agad siya sa ating mga baka dito, oh. Nilapitan agad siya. Yan. Welcome po. Ano yung pakita na yung tulod, kaon, rekta? Ana, Tutoy. wala pili. Ya. Mas malaki po yung isa nating baka, oh. Ito yung pinaka-quality dito sa atin. Napakabilis siyang lumaki. Ay, amli. Grabe, no? Basta galing Batangas, basta tatak Batangas, napakamahal. Butong? Mas malaki yung isa nating baka dito. Oy! Bibitas puti. Lumapit. Dito po natin siya nilagay para masaya siya. Malungkot siya doon. Siya lang mag-isa. Maora, oh. Beng, beng. Beng. Namarigla na si Bibing. Okay. Masig pa jagingon ti kaya bitas puti kaya namuyo na ka. Halos kasing laki lang sila, oh. Tato ra karon. Lusok ko na ka sa area. Yung isa nating baka dito na Ino-Brazil, kinontrol po namin yung pagkain niya na feeds, kakaunti lang ibigay namin. Danagan ginis ko ano. Pati si Bibing mga kaprobinsya, kinontrol din namin para hindi siya tumaba ng husto. Yung mga lalaki lang ang pinakain natin ng marami. Kaya tingnan niyo po yung katawan sa ating baka. 7 buwan pa lang yan. Si Bitas Puti. 7 buwan. Pero dako na. Mura na siya turo. Oh. Sumunod yung isa. Gwapa po kayo. Hila sa kanya usan na itong baka, oh. Pinasok po natin dito yung ating baka na galing sa Batangas kasi tapos na po yung isang kubo. Yan. May flooring na mga kaprobinsya. Ayos na. Agkati boy mga sina joy mong suot jo. Agkati boy ng sina mong suot. Ha? Ah? Le, basig blow po na yung malati boy. Blow po na yung mga kulo sina na ganyan mo. Kailangan na natin boy. Kaya mo muna eh. Isama awan mo niya. Mo gini tulog din mo yo. Yan. Nagpangkaabot na yung baka natin na galing sa Batangas, oh. Puro sa Batangas. Tatak Batangas. Batanggin niya. Si Bitas Puti, may lahing Batangas din yan. Kaya hindi mapatalo sa kanyang kagwapuhan. Dagko pug dalunggan. Dagko pug dalunggan, oh. Wow. Yung baka natin, oh. Estimate po natin dito nasa mga 10 buwan pa to.
Estimate lang. Wala pa na yung tuig. So tingin po natin. Dong, kuha pa ng mga sako-sako dong. Oh. Pamunita na dong. Kay ilan na karon sa plastic po. Diba? Kisa ng gloves dong. Oh. Ito. Okay, ilang beses po tayo nagsabi na hindi lagyan ng mga ganyan. Oh. Kasukay ko ng gloves dito diya. Nasa na sako do. Na. Tinitingnan ni kuan oh, bitas puti yung baka natin. Age. Ikaw ni ihikot pati ikaw niya. May plastic pa doon sa ilalim ng bangko do. Dong dari dong mga sako dong oh. Mo diskarte lagi siya. Kausara gud mura pong nigawas na yang hilas-hilas lang ka. May pahaway ka dito. Yung baka natin na galing sa Batangas mga kaprobinsya. Isang linggo pa yan dito sa atin. Kaya medyo payat pa. Gusam ng tiyana ron. King mo niya. Oh, lipot ako. Kasi yung diyan mo sa kaya ano jogging ngayon. Ano nagdidak panay na. Ihikot pag iti ka man kay. Limitan ti kag pila ka kuan ha. Di ka pahaway. Wala kang magawa diyan. Hindi pa napagod si Bitas Puti oh. Pero mamaya mapagod lang yan. Lalo na pag magutom yan. Parang nag-walking lang siya, nag-exercise. Napagod na si Kwan oh. Bitas Puti. Sa kakahabol sa ating Indo-Brazil. Yung baka natin na galing sa Batangas, medyo payat pa siya. Namayat siya dahil sa layo ng biyahe. Ang gagawin natin sa kanya, turukan natin ng vitamins para tumaba yan. Buti na lang, malakas lang siya kumain. Saka hindi po siya nagtais. Tiniis lang natin yung presyo mga kaprobinsya na napakamahal yung presyo. Kasi gusto po natin yung Indo-Brazil. Isa sa mga dahilan po kung bakit tayo na-encourage na bumili ng baka or na-invest ng mamahaling baka doon sa Batangas. Dahil po sa ating baka dito na anak ni Marimar. Ito po. Nung lumabas to, napakaliit lang niya. Tapos yung tatay niya si Limer. Parang hindi po tayo satisfy mga kaprobinsya nang nakita natin yung ating Indo gamay. Kaya sabi ko po bahala na. Bibili tayo ng baka. Kasi marami po nagsuggest sa atin na palitan yung mga baka natin na native. Tapos bibili tayo ng mga hybrid or mga magandang klase. So nung lumabas yung anak ni Marimar, kasi napakalit lang niyang lumabas sa mga kaprobinsya. Parang hindi tayo satisfied sa lahi ni Limer. Yun po ang dahilan kung bakit tayo nag-invest or na-encourage ng gusto na mag-alaga ng mga magandang klaseng baka. Bahala na kung mahal. Yan, siya po yung dahilan. Ikaw mo dahilan. So napansin po natin sa kanyang katawan mga kaprobinsya, hindi na po siya masyadong native. Umaba lang yung kanyang katawan. Hindi katulad sa iba nating baka na si Kuan dati, Kuribod. Yun po ang napaka-native, yung si Kuribod. Pero ito po, napapansin namin na iba talaga basta may halong magagandang lahi. Mabilis siyang lumaki. Pero nung lumabas siya, napakaliit lang niya. Kaya para tayo na-disappoint or na-discourage sa lahi ni Limer. At marami po tayong nabasa ng mga comment mga kaprobinsya na ibinta na daw natin yung mga native natin na baka tulad nila ni Basya. Sa ngayon mga kaprobinsya hindi ko pa sila ibinta. Napag-usapan mo namin dito sa ating mga kasama na hindi rin natin siya palagaan. Kasi yung mga baka natin na nadagdag, lalo na yung galing sa Batangas, yung mga Indo-Brazil natin na dalawa, matagal pa yan bago maglandi. So habang hindi pa sila maglandi or hindi pa sila manganak, yung native lang muna yung alagaan natin, tiyagaan lang muna namin. Tsaka natin sila ibinta kung magamit or maglandi na yung mga baka natin na sila si Bibing,
at yung ating white Brahman. Hanggang ngayon pati si Marites hindi pa siya naglandi. Malapit na siyang mag 2 taon dito sa atin. Matagal na. Hintayin muna natin na magamit yung mga nabili natin na 2 na Indo-Brazil at saka yung mga anak sa ating mga baka dito na mga upgrade na. Tsaka natin dispatch. Gusto niyang tumakas. Gumanda na po yung mga katawan nila dito mga kaprobinsya. Yung ating baka na si Batang. Malaking baka to. Magkatabi na silang 3 dito. Mga baka natin na galing sa Batangas. Mga magagandang klase na to. Kung tumaba to ng husto, gwapang gwapa yung baka natin. Pero hindi lang sila mga Indo-Brazil. Mga Brahman lang ba? Kasi nung nagpabili tayo ng baka doon sa Batangas, hindi tayo nag-request ng mga Indo-Brazil. Sabi ko po, magbilhan tayo ng mga magandang klase. Buti na lang, natsambahan na yung nabili nila na lalaki, isang Indo-Brazil, si Lemer. Tingnan nyo po yung tainga nila mga kaprobinsya. Magkaiba. Yan po ang Indo-Brazil at ito po yung Brahman. Pati yung isa natin, magkaiba yung tainga nila. Pero malaki din yung tainga niya, parang tainga ng kuan. Red Brahman A4P yung laki. Pero kulay puti lang siya. Base lang po sa ating nakikita dito ba. Pero ang kagandahan dito, parang proven and tested natin na yung kanyang lahi magandang klase. So kung mabuntis to, ma-compare na natin pag mga anak siya, ma-compare na natin kung alin sa ating mga baka ang may magandang lahi, si Bitas ba or si Lemer. Pero kampante po ako na maganda yung lahi ni Lemer compare kay Bitas. Si Bitas parang upgraded lang yun. Ayan, nagpahimas na siya mga kaprobinsya. Nung dumating sa dito, mailap po siya. Ayan. Tinanggal po namin yung kanyang tali sa ilong. Kasi napakalaki yung butas. Delikado, baka mabungi. Yan nyo po, dako kayo bangag. Tapos nung pinakasahan namin siya, nagurugo yung kanyang ilong. So ang ginawa namin, tinanggal namin yung tali niya sa ilong. Tapos nilagyan ng busan. Matangkad yung baka natin. Natupad po yung mga pangarap natin dito mga kaprobinsya, na magkaroon ng mga babaeng Indo-Brazil. Yan. Excited po tayo na makita yung mga lahi nila dito. Hindi pa siya sanay. So bibili tayo ng pangkamot. Yung para kuan ba? Para hindi sila mailap. Parang stick lang. Sa ngayon intindihin lang natin yung baka na to. Lalo na pag wala tayo dito, yung nag-alaga sa kanya, hindi po siya hinimas-himas. Pag lumapit tayo ng baka mga kaprobinsya, hindi lang tayo magkumpiyansa. Baka masipa tayo. Yung tainga na yan mga kaprobinsya, wala yan dito sa atin. Yan Dago kayo ba? Yung isa nating baka na si Brasilia, napakaganda niya tingnan. Kasi tinanggalan po siya ng sungay, dinihorn po siya. So gumanda po yung baka pag walang sungay mga kaprobinsya. Nung may kausap tayo nga sa FB, isang sealer ng Indo-Brazil dun sa Batangas, may baka siya na ibinita sa atin. Nasa 95,000, hindi pa kasama yung pamasahe, tapos bagong walay pa lang. Kasi maganda daw, parang helmet yung ulo, tapos kulang sungay, na-dehorn na po. Sabi ko po sa kanya, boss, wala naman tayong pakialam dyan sa dehorn. Kasi hindi yan makaapekto sa lahi ng baka. Ang habol po namin, bakit kami bumili ng baka dyan sa Batangas, yung lahi. Hindi yung na-dehorn ba or wala. Sumang-ayon naman sa atin. Kasi hindi naman makaepekto yung sungay sa kanyang lahi. Si Batang, hindi rin magpatalo to sa ganda. Matangkad. Proven and tested na rin natin to. Dahil sa kanyang anak na si Bibing. Guwapa ka po. Sa ngayon nga, pag tingnan natin yung baka natin na galing sa Batangas, i-compare natin kay Bibing.
Mukhang mas maganda pa si Bibing dahil sa kanyang katawan. Napakaganda po ng katawan ni Bibing. Yan yung baka namin. Oh. Hindi po mapatalo si si Batang sa tangkad. Yung katawan nila mga kaprobinsya, goods na yan. Yan lang po ang i-maintain natin. Sana ma-maintain lang natin yung kanyang katawan. Ayun po, isang beses lang kami nagbigay ng Cupramel sa kanila kasi tumaas yung presyo ng Cupramel at sa katahok. Pero yung pagkain natin sa ngayon dito, yung mga tuyong dahon ng tubo. Excited na po tayo mga kaprobinsya na ma-check yung mga baka natin, pati yung kalabaw. Excited na po tayo na malalaman natin kung buntis ba o hindi yung mga alaga natin. Bali, 4 po yung mga baka natin ngayon na nakasahan ni Mer. Halos sabay po. So, 4 sa ating mga baka ang nakasahan. At saka may isa dyan na buntis na. Manganak siya by September. Yung mga kambing natin mga kaprobinsya, oh. Nakalabas. Okay lang pag dyan sila pumunta. Sira na yung bako natin dyan sa ating kambing. Yan po ang sunod natin ipatrabaho. Pag matapos yung kulungan ng ating baboy dyan, ipa-flooring pa natin yan. Tapos magpagawa tayo ng farrowing pen. Nakabili na tayo ng mga tubo para sa farrowing pen sa ating mga dumalaga. Hindi lang kalabaw at baka yung nakasahan dito sa ating mga alaga. Pati yung kambing natin, may mga kambing tayo dyan na nakasahan. Tapos may baboy pa. Yung 3 nating baboy na dumalaga nakasahan na, plus 2 yung inahin din na nakasahan at isa yung malapit ng mga anak. So mukhang napakasaya natin kung magsasis lahat yung mga alaga natin. Napakasarap sa pakiramdam ba. Pero yung kambing natin dito mga kaprobinsya, kailangan namin itong bawasan. Si Dayan, patingin natin yan ng komprador. Kung hindi kami magkasundo sa komprador mga kaprobinsya, kami mismo yung magdala sa stockyard. Katulad sa ating baboy dati na may kausap tayo ng komprador pero hindi sila pumunta dito sa atin. So ang ginawa natin, dinala namin dun sa stockyard yung ating mga baboy. Sayang sana ibinta si Dayan mga kaprobinsya. Ang problema lang sa kanya, diferensyado yung didi niya. Tapos pag siya yung mga anak marami, umabot ng 4, 3. Tapos pag bibili tayo ng gatas, napakamahal po ng gatas mga kaprobinsya. Yan, dun sa dumaan, oh. May 2 tayong kambing dyan na pinainom ng gatas na komersyal. 2 lang yon pero malaki na yung gastos natin. Sayang naman pag hindi natin alagaan. Okay, tumalon lang. Yan. Mabait po yung mga kambing natin, oh. Ito po mga kaprobinsya, oh. Buntis na to. At hindi po siya masyadong native compare kay Basya. Matanggan na po. Ito po mura lang yung pagkabili natin sa kanya. At may isa na siya anak dito sa atin. 29,500 lang yung kapital natin. Tapos nakaanak na siya na isa. Pangalawa na yan. Pero September pa siya mga anak. Expected namin katapusan ng September. Napakadali lang yung panahon. Kahit napakalayo pa pag isipin natin. Pero hindi lang natin isipin. Dumating lang yung panahon na yung mga alaga natin dito malalaki na yung mga tiyan or malapit na silang mga anak. Dito lang pa siya nilagay sa loob para hindi mainitan. Ito inarte lang yung kaniyang sungay-sungay ba. Araw ka siya ingnon. Kaisog. Pag mga anak to, makikita din natin kung totoo ba na mas maganda yung lahi ni Bitas. Kasi yung una niyang anak, si Bitas yung nakakasta. Tapos ngayon, si Limer na. Ito po pag mga anak to, tapos hindi maganda yung resulta, masasabi na natin na mas
gwapo pa lang yung mga lahi ni Bitas compare kay Lemer. Pero kung sakaling magmana kay Lemer yung kanyang anak, panis yung lahi ni Bitas. Isugan ni siya na to. So tingnan natin yung anak mo, ha. Baka mas gwapo pa yung anak mo na si Bitas yung tatay. Hindi naman siguro sa tiniis mo yung katawan ni Lemer na napakalaki tapos bigyan ka lang ng maliit na anak. Hindi ganon. Hindi siguro. Dito sa amin mga kaprobinsya, yung ganito klaseng baka, ito yung normal dito sa amin. Ito yung marami ba. Pag may ganitong baka dito, ang tawag dito sa amin, hybrid na. Dati, nung hindi pa tayo nakabili ng baka, doon sa Batangas, ito po mga magandang klase na to. Yung lumalaga natin mga kaprobinsya. Kailan pa kaya ito maglandi? Mabait ito na baka. Hindi ito nanawag. Butan kayo ni. Pag mga anak to na isang bisis, lumaki pa to. Katulad ni Marimar. Si Marimar po nung nakasahan siya ni Lemer, maliit pa siya. Pero nung nabuntis siya tapos nanganak, lumaki na siya. Habang patuloy sa pagpanganak, patuloy din yung paglaki nila. Katulad dito, nung nakasahan si Marimar, mas maliit pa sa ating baka na si Marite. Nagpakitang gilas din siya. Nagpakitang gilas yung baka natin. Si Bitang mga kaprobinsya, dito namin nilagay, oh. Hindi naman mainit ito. Basta makasali yung baka, kailangan po na ilagay natin sa may shade or hindi mainit na area. Kung mabuntis siya, pangatlo na niya dito sa atin. Pangatlo na. 2 bisis pa siya nakasali ni Lemer. Noong una po, 1 bisis lang siya nakasahan ni Pugi, nabuntis agad. 1 bisis lang siya nakasahan ni Bitas, buntis agad siya. Hapon po siya naglandi mga kaprobinsya, hapon siya nag-ingay. So pinakasahan natin at kinabukasan pinakasahan natin ulit. So 2 bisis po siya na kasahan sa ating baka. Sana mabuntis. Siya po yung pang-4 or pang-5 sa ating mga baka dito na nakasahan ni Lemer. Tapos yung kapital natin sa kanya mga kaprobinsya, 30,000 lang. At saka may 2 na siyang anak dito. Tapos mga upgraded na. So bawing-bawi na tayo sa kanya. Masabi po natin dito mga kaprobinsya, good luck na lang po sa ating mga alaga dito. Or good luck sa atin. Sa ating mga baka, sa ating mga baboy, sa ating mga kalabaw. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Piniritong tilapia. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. No, siya. Log. Oh, ito. Ito pa. Ito. Kung sa buwan. Asan din mo agi dito mo ka? Dito mo ka? Doon ka lang. Ano pa to, ha? Katong nakawayan.
Kung nalas ijing ato, siguro ikuha pa. Goro. Yan, hindi. Wala yun. Nagbangga ang kong siko. Boy. Ilang kayo tingog nito wala ro. Dali lang yung nagate. Hmm. Dali ka. O, lagi halay na po rin mo. Wala. Kaya lang nang nagamati yung hati. Kasi yung bahaw. Hmm. Ako balik. Bakit panos na din yung mga... Siyawa. Siyawa. Bahawa. Tawa di ay. Ano eh. Tayo niya? Mga tawa mo. Matawa mo kayo kasi aw. Ito yung kinatawan ko. Ay ba kaya ito siya hati kaya siya ulit itong dudong. Siyawa ito yung bahawan ko. Kasi ako mga kanyang tate. Ikaw na ka. Pero huwag ka kabalik ko sa kaliwat anong mata ate. Wala. Hindi niya sasaw. Kung ani boy, sa kaliwat na boy. Kubo. Basta babot. Buton. Muna kaliwat mo. Boy. Ay, ito rin na dong boy. Ay, din sa iyo dito na yun. May katubang lah. Magbibak ng katubang. Hindi na bibak ko. Hindi, bibak. Kaya bibak. Ay. Katarapan mo, katarapan. Lima ka. Nga. Tugan mo to. Kaya ka ba kumukuha? Walo? Wala lang naman. Balo. Ah. Dili balo. Doon ka sa amin, lububo. Asal ka ka? Yeah. Ito yung pag ako. Dito ba? Ang kwento pa tayo pa mo. Pagtino. Ano ba? Ulit mo mga kapag mo. Abra akong patis. Yan mo. Wala ka po be. Sa mga resultado be. Tama ba? Sinasang mo rin. Kaya, kaya kapatid. Langga mo kaya kayo. Okay. Kamu na besod kaya kayo. Boy, di mo kayo mo. Asa ito nga. Sige rin gulibrihan sa. Langga mo naman magtuuna dahil. Ito nga wala.
Ito barkada may kayo ha? Hindi, hindi mo naman. Wala ko siya nag-iiboy. Wala kayo may check. Mas nara. Wala ka wala ka. Pagana yung gila.